Meron pala talaga tayong mga kababayan na kayang ibahagi, i-share or ikalat at magdagdag pa ng insulto sa pagkabigong tinamasa or naranasan ng ating kababayan kahit pa siya ay Pangulo na ng Pilipinas or naging Olympic gold medal. Meron po akong babahagi sa inyo ng mga post ng sa akin palagay ay mga DDS po sila na pinangangalandakan or ibinabahagi pa nga po ang pagkabigo na naranasan ng ating kababayan at yung tila ibang trato sa ating Pangulong Marcos Jr. sa Amerika. Ibabahagi ko po yan sa inyo at i-explain kung bakit hindi po natin sila dapat sakyan or panigan. No? Sabi po sa post niya, "My favoritism, both Japan PM Kishida and PH President Marcos are in the US for trilateral summit with Biden because of the US worry over China's dominance in the region." Ayun po yung sabi. "Only Kishida was met with 19-gun salute upon his arrival. Only Kishida was given a state dinner, given a lengthy face-to-face time with Biden, and also given time and an opportunity to speak to a joint session in the US Congress. Biden and his wife Jill also took Kishida on a personal dinner at a fancy restaurant in Washington. The United States didn't give PBBM any of that. None, wala, zero. He has to share time with other leaders to face Biden. Wasn't given a state dinner. He was not even in attendance as a guest in the state dinner given for Kishida. The US didn't think he deserved a fancy 19-gun salute upon his arrival, and he wasn't given a chance to address the US Congress." Ayan, basahin niyo pa po yung continuation. Sabi niya dito, "If you think the US think of Filipinos as equals, this is your wake-up call that they think of us as pawns they can use. They don't even respect us. They only want our geographical location, wala man lang free visa. Mainsulto ka naman, PBBM, at maawa ka din naman sa mga ipapahamak na Pilipino who have no recourse but to stay if war breaks out in this region." Tapos pinakita niya po yung picture dito, no? Yung picture sa taas, si PBBM, ang sumalubong po ay hindi si Biden, kasama ni PBBM dyan ang US Ambassador for the Philippines. Tapos yung sa baba, yung picture ni Prime Minister Kishida at saka ng asawa niya na sinalubong ng first couple ng United States. Okay. Tapos sabi pa dito ni Maricar Serrano, "Mong tanga, kakahiya sa bandila, ni hindi nga daw binalita sa US yung dalaw mo. Puro presence ng Japan Prime Minister lang ang nasa headlines nila. Talo ka pa ni Zelensky dati." Ayan. Okay, pag-usapan po natin mga kababayan, ano? So, una sa lahat, sila pa mismo, no? Mga Pilipino pa mismo ang nagsha-share ng tila hindi magandang naging treatment sa Pangulong Marcos sa USA, no? Kinumpara nila yung naging treatment ng US sa Prime Minister ng Japan sa naging treatment kay PBBM, no? Alam mo, ako, kahit hindi ko sinuportahan si PBBM, considering na siya ay Pilipino, siya yung representative ng mga Pilipino, hindi ko magagawa na ako pa mismo yung mag-amplify or magpapakalat sa mga kapwa ko Pilipino sa di umano hindi naging magandang trato ng US kay PBBM. Dahil para sa akin bilang Pilipino, kahit iba yung kulay ko kay President Marcos Jr., no, magkaiba ng political color, masakit para sa akin dahil Pilipino pa rin siya kahit hindi ko siya sinuportahan, Pilipino pa rin siya at siya yung representative ng bansa. So kung nakakaranas siya ng hindi magandang trato sa ibang bansa, bilang Pilipino, masaktan ka dapat dahil kapwa mo Pilipino yon at Pangulo mo yon. Pero itong mga ito, parang tila nirarab pa sa atin at ine-emphasize pa sa atin, mga Pilipino, yung naranasan ng ating Pangulo. At kita niyo naman yung term ni Maricar Serrano, "mukhang tanga." Yun yung term niya, no? Pero may substance ba yung pinagsasabi nila? Ganito po kasi ang pagkakaintindi ko dyan, ano? Hindi po ako eksperto, pwede nyo i-double check, no? Para lamang i-oppose, no? Or kontrahin at labanan yung mga pinagsasabi ng mga ito at binahagi nila. Ang nangyari kasi, kaya magkaiba po ang treatment, no? Kay Pangulong Marcos Jr. at sa Prime Minister ng Japan, sa pagkakaintindi ko po kasi mga kababayan. Yung nangyari sa Prime Minister ng Japan, yung pagpunta niya doon ay state visit, official state visit. Okay? Yung kay PBBM, invited lamang po siya. Inimbitan siya para magsama-sama silang tatlo. At the same time, habang naka-state visit ang Prime Minister ng Japan sa US, inimbitahan ng Pangulong Marcos for trilateral meeting para maisabay na yung pag-uusap nila para sa mga agenda na may kinalaman ng Japan at ang Pilipinas at ang Amerika for trilateral discussion. Ano po? Hindi po state visit yung kay PBBM. Kaya iba yung naging pag-welcome kay PBBM sa naging pag-welcome kay Prime Minister ng Japan. Kung hinahanapan nila, kasi sinasabi nila, bakit may 19-gun salute ang Prime Minister ng Japan, si PBBM wala. In reality,
Nabigyan po, hindi lang po 19 gun salute si PBBM, binigyan po siya ng 21 gun salute, no? Sa Pentagon pa mismo ginawa. Ayan, nung nag-state visit po ang Pangulong Marcos sa USA. Kaya nga po, ito yung sinasabi ko sa inyo, pwede nyo i-double check. Siguro kaya hindi binigyan ng gun salute si PBBM this time, kasi binigyan na siya ng 21 gun salute sa Pentagon nung bumisita siya, nung nag-state visit siya sa USA. Siya ang kauna-unahang world leader or foreign leader na binigyan ng 21 gun salute sa Pentagon sa panahon po ni Biden. No? Ayan naman po nakalagay dyan. So, ang sagot ko diyan, no, pinangangalandakan nila, bakit si Prime Minister ng Japan may gun salute, 19 gun salute, bakit si PBBM wala? Talaga ba gusto niyo pang i-rub sa amin yan? Pero bilang sagot nga po, si PBBM po ay nakareceive na ng 21 gun salute pa, hindi lang 19, 21 gun salute at sa Pentagon pa po ginawa, no, nung nag-state visit siya. Kaya ngayon, dahil hindi na siya state visit sa US, hindi na siya nakareceive ng gun salute. Eh, hindi naman kada pupunta ang Pangulo doon magpapagun salute ang US. Magastos din po yan sa part ng US at matrabaho. Kino-consider yung uri ng pagpunta doon. Sa akin nga pong palagay na pwede nyo i-double check at itama ako, kaya may gun salute ang Prime Minister ng Japan dahil official state visit niya yun, whilst kay PBBM, invited lamang po siya for trilateral meeting. Yun po yung pagkakaunawa ko dyan, kaya walang gun salute. Pero nevertheless, binigyan din siya ng gun salute, 21 gun salute sa Pentagon pa mismo, kauna-unahang foreign leader na nabigyan ng gun salute sa panahon ni Biden, nung nag-state visit ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, ang nangyayari kasi para sa akin, pinapalabas ng mga ito na minamaliit lamang ang Pangulong Marcos Jr. sa Amerika, habang yung Prime Minister ng Japan ay iba ang treatment, iba ang tingin sa kanila. But in reality, tinrato din naman ng maganda ang Pangulong Marcos Jr. nung nagkaroon siya ng official visit sa USA. Pero pinapalabas ng mga ito, tila tayo po ay maliit ang tingin sa atin ng Amerika. Yan po ang pagkakaunawa ko sa post nila. And winelcome din naman ng first couple ni President Biden at ng kanyang First Lady, no? Ang Pangulong Marcos at ang First Lady Liza Araneta Marcos. Sila din mismo ang nag-welcome. Winelcome din sila ng Pangulong Biden at ng kanyang wife. Ayan, no? Pinapakita. Ayan. So, in other words, kung ano yung binigay na treatment, no, sa Prime Minister ng Japan ngayon, binigay din po yan kay PBBM. At yun ang hindi binabahagi ng mga ito. Para siguro, palabasin sa mga Pilipino na i-rub sa pagmumukha ng mga Pilipino na, yung presidente nyo, kinakawawa sa Amerika. Bakit nila ito ginagawa? Kasi hindi na nila sinusuportahan si PBBM. Yun po yung aking opinion dyan. Bakit nila kailangang i-rub pa sa ating mga Pilipino na ganito ang treatment sa Pangulo natin? Considering na sila ay mga Pilipino rin. If we're going to put it that way, sabihin na natin totoo yung sinasabi nila, kahit hindi, dahil may pinakita po ako sa inyong proof, nagkaroon din ng magandang treatment, at binigyan din po ng honor, gun salute ang ating Pangulo, no? Sabihin na natin na may substance yung sinasabi nila, hindi pa rin nila dapat ito pinapangalandakan dahil hindi lamang ito insulto sa ating Pangulo, insulto ito sa ating lahat ng mga Pilipino, sa ating buong bansa. Yan ang hirap kapag yung mga kababayan natin hindi talaga makabayan at hindi talaga makapilipino. Kapag meron tayong mga kababayan na talagang makapolitiko lamang, lalabas at lalabas ang tunay nilang kulay. Sila pa mismo ang magpapangalandakan at mag-share, mag-a-amplify ng kabiguan or yung hindi magandang trato sa ating mga kababayan, sa ating Pangulo na naranasan nila sa ibang bansa. Sila pa mismo ang mag-share at mag-a-add ng insult, no, dun sa naranasan na yon, no? Ayan, no? Sabi mo, ang tanga daw po si PBBM. Sabi nito ni Maricar. Tama ba yun, mga kababayan? Ako, kahit hindi ko sinuporta ng Pangulong Marcos Jr. nung eleksyon, hindi ko ito magagawa sa kanya. Kung halimbawa man na nakaranas siya ng hindi magandang pagtrato sa ibang bansa, masasaktan ako bilang Pilipino at masasaktan ako para sa kanya dahil Pilipino siya ang representative ng Pilipinas. Kaso ang ginagawa ng mga ito, sila pa mismo yung nagkakalat, nagsishare. At tila sila pa yung nang iinsulto at nang aasar. Gumamit ng term na mukhang tanga or mukhang tanga. Tama ba yon, mga kababayan? Yan ang kaibahan ng mga DDS sa aming mga kakamping. Kaming mga kakamping, kami bumoboto at sumusuporta para sa bayan natin, para sa Pilipinas, hindi para sa politiko. Totoo na supporter kami ni Atty. Leni Robredo, pero sinuportahan namin siya dahil sa kanyang plataforma at layunin para sa bansa. Ngayon, nabigo kami, no? Ang ginagawa namin ngayon is sinusuportahan namin kung sino man yung namamahala at nasa pamahalaan na gumagawa ng matino at mabuti para sa bansa. Hindi kami para
mang-asar, gumawa ng kung ano-anong aksyon para mag-create ng animosity amongst Filipinos para tayo magkawatak-watak. Hindi kami ganon. Hindi kami mananawagan na ihiwalay ang Mindanao, na mag-resign si ganito, si ganyan. Dahil hindi yan uubra, hindi yan makakatulong para tayo umusad at lumago at magtagumpay bilang isang bansa. Sana yun ang ma-realize ng mga DDS. Eto pa, tignan nyo yung post niya about Heidelin Diaz. Alam naman po natin, recently, si Heidelin Diaz ay nabigo para mag-qualify sa Paris Olympic. Ayan, tignan nyo po yung kanyang comment or caption. Para sa akin, parang sarcastic. Pero napatunayan ko yung aking assumption na parang sarcastic ito noong nagbasa po ako ng comment ng mga followers niya. Ayan, basahin nyo na lang po yung mga comment. Sinasabi, ungrateful si Heidelin Diaz, na para bang tila ini-imply nila na deserve ni Heidelin Diaz yung nangyari sa kanya. Mga kababayan, huwag natin kalimutan na si Heidelin Diaz po ay Pilipino rin. Ang kabiguan niya ay kabiguan ng ating bansa. Tila kasi iniinsulto nila sa kanilang mga komento si Heidelin Diaz. Na tila sinasabi na ayan ang napala mo dahil ungrateful ka, or parang sinasabi na ayan ang napala mo dahil ibang kulay mo sa politika. Yan po yung pagkakaunawa ko eh. Yan po yung pagkakaunawa ko sa kanilang mga sinasabi dyan. Although hindi naman literal na sinabing ganon at non-verbatim, pero yun po yung dating sa akin. Yun po yung dating sa akin na parang pinamumukha nila kay Heidelin Diaz na ayan, buti nga, yan ang napala mo kasi ganito ka, kasi ganyan ka, puro ka reklamo, bla bla bla. Alalahanin niyo mga DDS, Pilipino pa rin si Heidelin Diaz. Sana kayanin yung iset aside yung kulay o yung mga issues natin dito sa loob ng Pilipinas. No? Kung meron tayong hidwaan, kung ang kababayan natin na hindi nyo kakubol ay nagre-represent ng bansa natin sa ibang bansa at nabigo, wag nyo naman na irab pa or wag nyo naman na ipangalandakan pa or ipamukha pa na tila kayo ay nang aasar at nang iinsulto or parang pinamumukha nyo na deserve pa niya yung nangyari sa kanya. Pilipino yan, no? Kahit pa anong sabihin nyo, hindi nyo maaalis ang katotohanan na si Heidelin Diaz, no, ay naging multiple time Olympian. Kung di po ako nagkakamali, from Beijing Olympic to London Olympic to Rio Olympic to Tokyo Olympic, siya po ay nagrepresent ng bansa natin. At nakakuha po siya ng mga medalya. Naka-silver siya, no? Hindi ko lang alam kung naka-bronze siya, pero naka-silver po siya sa Rio. You can double check. At naging kauna-unahang Pilipino po siya na nakakuha ng Olympic gold medal sa Tokyo Olympic. Hindi nyo na mababago yan. Kahit pa ipamukha nyo kay Heidelin Diaz na deserve niya o nararapat lamang sa kanya yan dahil ungrateful siya, dahil siya ay reklamador. Hindi nyo mababago at part na siya ng history na siya ang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng gold medal sa Olympic para sa Pilipinas. Something na hindi nyo magagawa kahit pa anong kuda nyo at kahit pa gaano kayo magpaka-negatron, hindi nyo makakamit yung nakamit ni Heidelin Diaz. Same goes to Pangulong Bongbong Marcos. Kahit pa gaano nyo irab sa mga kapwa nyo Pilipino or ipamukha nyo sa mga kapwa nyo Pilipino na ganito ang naging treatment sa Pangulong Marcos, never nyo na siyang mapapatalsik. Never nyo na siyang maiinsulto. Andiyan na siya eh. Presidente na siya. Sa tingin ko, hindi nyo magagawa kung anong nagawa niya at hindi nyo mapupuntahan kung ano yung napuntahan niya. Parang di ba, kahit pa may hidwaan tayo dito sa loob ng bansa natin, pagdating sa labas ng bansa, sa international community, kapag yung kababayan na natin, no, kahit may sama tayo ng loob, kapag kababayan na natin ang nagre-represent sa bansa natin, kahit meron tayong sama ng loob sa kanya, in this case, si PBBM at si Heidelin Diaz, sana naman iset aside nyo yung hidwaan natin. At isipin nyo na lamang, no, na Pilipino rin kayo, Pilipino rin sila. Nire-represent nila ang ating bansa. Yun ang totoong makabayan. Yun ang totoong makapilipino. Eh kaso, wala kaming magagawa kung talagang makapolitiko lamang kayo. No? Na talagang kayo pa mismo yung magrarab or mag-a-amplify ng kabiguan ng ating mga kababayan sa mismo nyong mga kababayan para lamang masatisfy ang inyong ego, ang inyong pride, ang inyong mga feelings. Yun po yung aking opinion sa mga ginawa nilang ito na post, no? Pero nevertheless, at the end of the day, kahit ano pang i-post nyo dyan, presidente pa rin ang Pangulong Marcos Jr. at first ever Olympic gold medalist pa rin si Heidelin Diaz. Something na hindi nyo maa-achieve sa akin pong palagay. Kaya masaya ako na si Atty. Leni willing, open siya na makapagtulungan sa gobyerno kahit naging rival niya ang namamahala ngayon sa gobyerno. Yun po yung totoong makabayan, yun po yung totoong makapilipinas na handang iset aside ang hindi pagkakaunawaan, ang rivalry, ang kulay, para lamang pare-pareho po nating maiangat. Sama-sama po tayo magpaunlad sa ating bansa. Dapat ganun. Kaso merong ganitong grupo na umusbong na sila na nga yung mismo nanguna noon na
nanawagan ng unity, sila yan eh, part sila dyan eh, yung panawagan ng unity. Pero ngayon, sila na yung tila puro negatibo, nagiging negatron, at gustong patalsikin ng ating Pangulo. Well, nung chinek ko ang inyong crowd sa latest peace rally nyo, peace rally na po ang tawag nila, dati prayer rally, ngayon peace rally na. Peace rally na parang may mga nagsasalita ng masasakit sa stage. Ewan ko, I don't know. They call it peace rally. And this is what I found, no, sa mga social media na lumalabas na drone footage ng kanilang rally. Ayan po yung crowd. Sa palagay ko po, hindi po magtatagumpay ang gusto nyong mangyari. Kung gusto nyong patalsikin, kung meron kayong gustong patalsikin, may naririnig kasi kung sumisigaw dun sa crowd nila nung pinanood ko yung live streaming nila na may sumisigaw ng mga tao na kudita. Tapos may mga sinasabi na budol daw sila. Si Harry Roque kung ano-anong pinagsasabi. Sa palagay ko, kahit magaganyan po kayo for the next 4 years, hindi niyo po mapapatalsik, hindi niyo po matatanggal si PBBM. This is me speaking. Hindi dahil sa unity ako. No, alam ng lahat ng ito na ako po ay kakamping. Pero sinasabi ko yan dahil yan po ang realidad, no? Yan po ang real talk. Hindi po kayo magtatagumpay kahit pa ilabas nyo ang sinasabi nyong pulburon video. Dahil yung mga tao, majority ng mga tao, mas prepared ang pamahalaan ngayon. No? Tama na, sana makiisa na lamang kayo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Lagi na lang butas at gusot ang hinahanap nyo sa kasalukuyang pamahalaan. Galit kayo sa mga nagrarally noon. Yung iba pang nagrarally, nare-red tag, natatag as makakaliwa o rebelde. Pero yung mga nagrarally noon, ang panawagan nila ay para sa kapakanan ng mga kapwa nila Pilipino, ng mga tsuper, ng mga guro, ng mga magsasaka. Yung po ang panawagan ng mga rally noon. Pero ngayon, ang mga rally nila, eto, anong panawagan nila? BBM resign, umalis ka dyan, justice for this, justice for that. Hello? Ang panawagan nyo, mapaalis ang Pangulong Marcos. Hindi yan panawagan para sa mga Pilipino. Yan ay panawagan para sa inyong sariling interes. Sa interes ng grupo nyo. At sa tingin ko po, hindi po kayo magtatagumpay. Again, kung hindi nyo kayang irespeto ang Pangulong Marcos Jr., irespeto nyo yung posisyon niya bilang presidente dahil ang posisyon niya ay binigay sa kanya, iginawad sa kanya ng milyong-milyong Pilipino, ng maraming Pilipino. So kapag hindi nyo narespeto ang posisyon ng Pangulong Marcos Jr., hindi nyo na rin narerespeto ang mga Pilipino. Akala ko ba gusto nyo ng pagkakaisa para sa bansa natin? Ngayon na meron na tayong common ground, kayo naman yung humihiwalay. Kayo yung maraming sinasabi at ginagawa para mag-create ng animosity, para magkawatak-watak tayong mga Pilipino. Yan ang gusto ng China. They want us divided so they can conquer us. Divide and conquer. Yan po ang gusto ng China. Kaya sa tingin ko, China din ang nasa likod ng mga destabilization kay Pangulong Marcos Jr. May mga nakikita ako, mga nagpo-post sa TikTok na ganito daw kadami pumunta sa rally nila kagabi, no? Gamit ang mga drone footage ng concert ng Ben and Ben, drone footage ng Meeting the Avanza noong 2016. Kung titignan mo, marami, no? Marami talaga kasi ibang footage yun eh. Pero in reality, pag nakita niyo po yung drone footage ng mga umatin sa rally nila kagabi, kukunti lamang po, no? Yun ang realidad mga DDS. Ang ginagawa kasi nila, kukuha sila ng picture ng concert na may maraming tao, no? Drone footage ng concert na yon. I think Ben and Ben yung isa sa nakita ko, lalagyan nila ng background sound, no? Na may nasisigawan na sinisigaw yung pangalan ng idol nila para magmukhang kunwari yun ang drone footage or yung ganung kadaming tao ang umattend sa kanilang peace rally. But in reality, hindi. Niloloko nila ang sarili nila, niloloko din nila yung ibang tao na napapaniwala nila. Tanggapin niyo po ang katotohanan na 4 na taon pa po kayong mag-iintay na matapos ang pamamahala ng Pangulong Marcos Jr. Irespeto nyo naman. Kung meron kayong nakikita na hindi maganda, pwedeng bumatikos. Imulat nyo ang mata ng mga kapwa natin Pilipino kung gusto nyo. Pero yung panawagan na patalsikin, paalisin, mag-resign, hindi po ubra yan at hindi po yan makakatulong. Tapos na po ang panahon nyo. Pagbigyan na natin ang kasalukuyang administrasyon. Kami nga makakamping kahit masakit sa amin or alam niyo yun, hindi ako tatanggi. Hindi ko itatago na ako'y nasaktan, na lungkot, no? Nagkaroon ng depression after ng election. Dahil nasaktan ako, natalo yung sinuportahan ko. Masakit sa akin yun. Pero after ng ilang panahon na naranasan ko yung sakit dahil natalo kami,
kailangan ko pong mag-move forward kasama ang mga kababayan ko. Kailangan ko pong mag-move forward kasama ang gobyerno para sa kapakanan ng bansa. Para sa ikauunlad ng bansa natin. Kailangan ko nang kalimutan yon at makipagtulungan at suportahan ng pamahalaan for as long as ito'y gumagawa ng mabuti, no? At batikusin kapag may kapalpakan or may maling ginagawa, kailangan ko nang mag-move forward para sa bansa natin, para sa Pilipinas. Because at the end of the day, kapag nagtagumpay yung mga grupong gustong patalsikin, paalisin ang pamahalaan, or pabagsakin ang pamahalaan, ang magsasuffer ang mga Pilipino. Kapag pumalpak-palpak at sumablay-sablay ang gobyerno. Hindi namin kayo tinatanggalan ng karapatang bumatikos kapag may nakikita kayong mali, dahil kahit ako, kaya kong gawin yon, kami, kaya namin gawin yon. Pero wag naman sana dumating sa point na nagiging parang destabilization na. At yung iba, may mga statement na tunog seditious na, no? Na parang gusto nang lumaban talaga sa gobyerno. Wag naman sana dumating sa ganung punto. Yun lamang mga kababayan, marami pong salamat. Sana po meron kayong take away sa aking mga sinabi, no? Magkaisa po tayo sa ikabubuti ng bansa natin. Huwag tayong sumama sa mga gustong magkawatak-watak ang mga Pilipino. Maraming pong salamat sa panonood. Sana'y malike niyo ang video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.